This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic ng video natin, ano meron sa past life connection nyo? So we have 3 groups. Group number 1, King of Wands. Group number 2, Page of Wands. And group number 3, Six of Wands. Puro Wands. Thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa nanood ng last video uploads ko. Thank you sa pag-support niyo sa channel ko. And if bago ka lang sa YouTube channel ko, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment as well kung saan part nag-resonate sa reading natin. Thank you everyone sa pag-follow din ng Facebook page ko, sa mga nag-subscribe, and also sa members ng Lalisa Superstars. Thank you din sa palaging mga nagko-comment, nag-share, and nag-request na reading sa akin. Ano gusto mo ng personal card reading? Sama lang ako ng email sa lanisatarot@gmail.com or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lanisa Tarot. Yung reading kasi natin, past life. So you have to use your intuition sa mga messages na ma-channel ko sa reading. Always naman, gawin ko yung best ko na ma-channel yung messages para sa inyo. Start tayo sa'yo, Group 1. I'll see you on your reading. Thank you everyone for being here, and I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome to Reading Group 1. Sabak tayo sa topic. Ano ang meron sa past life connection nyo? So yung una card dito, nature ng past life connection. Like ano masasabi natin sa past life connection nyo? Kasi marami naman past life connections Pwede kayong family, pwede kayong magkaaway, pwede kayong teacher-student, pwede din kayong lovers. Sa'yo, may passion. Yes. So, hindi kayo possible family. Hindi din friends. Kasi Knight of Wands yan. Si Knight of Wands sign siya ng love affair. Passionate connection. So, yung isa sa inyo possible, medyo umiiwas siya sa connection, yung isa gusto niya. Yung possibility, ano meron sa inyo sa past life? Lovers kayo sa past life. Mataas, hindi kayo magkaibigan. Lovers talaga kayo. Very passionate ang connection niyo sa isa't isa. So gusto niyo isa't isa. Mahilig kayo sa adventure. Pareho kayo may rebellious tendency. Rebelde. Matigas sa ulo. Pagtila kita. So isa siyang very passionate and exciting connection. Yung person na iniisip mo, may possibility, mataas lang. Lover mo siya sa past life. Ano yung role na ginampanan mo sa life niya? Paano ka nag-show up sa life niya ng time na yon? Four of Swords. Kasi ko yung safe place para kay person. Pag nagkakagulo sa bahay niya, ikaw yung pinupuntahan niya. Four of Swords kasi karto ng peace, karto ng pagpapahinga. So, ikaw ang pahinga niya. Ikaw yung person na nakakatulong sa kanya mag-healing, maintindihan yung nangyari sa life niya, makatakas siya sa magugulong nangyayari. Emotionally and physically, nahihil siya sa presence mo.
So, ikaw yung nagpapalakas ng loob niya, pag-gulong-gulo ng isip niya, ikaw yung nagpapayo sa kanya. So, ang pakiramdam niya sa'yo, safe place. Ikaw yung tao nagbibigay sa kanya ng rest sa magulong mundo. So, malaki yung role na ginampanan mo sa life niya, sa past life. Malaki. Kung binigyan mo siyang peace, anong binigay niya sa'yo? Tingnan natin na. Pabaliktad Bigyan ka niya ng 4 of Cups. Grabe Nalito ka ng todo. Dumating sa point na gusto mo na mag-give up. Gusto mo nang sukuan. Di mo lang kusang kalulugar sa life ng person. And then pakiramdam mo, walang nangyayaring pagbabago. So yung nangyayari, paulit-ulit lang. May mga times na disappoint ka niya. Yes. And nag-invest ka ng todo sa connection. Pero in person, parang ayaw niya mag-fully invest sa connection. May ayaw niya fully mag-show up sa connection. May part sa kanya na nag-hold back siya ng feelings sa'yo. So ito yung sweet naman kayo, magkasama kayo, lovers ang energy ng connection niya. Pero wala ka naririnig na solid a person. Feeling mo, parang pinapaasa ka niya. Maulit na magkita kayo sa lifetime na to. Anong possibility? Ang possible, ganito yung role na gampanan niya, mataas pa rin. Ikaw yung pahinga niya, ikaw yung pinupuntahan niya, ikaw yung takbuhan niya, ikaw yung nagsasolve ng mga problems niya. Nagpapagaan ng nangyayari sa buhay niya. And puro confusion, pagkalito ang nangyayari sa'yo. Dati sinasabi sinisira niya ang life mo, hindi naman. Bibigyan ka lang niya ng sobrang pagkalito. Attracted ka sa person, pero feeling mo yung person. Hindi siya bibigay sa'yo ng peace of mind. Ng peace na hinahanap mo. Hindi ka makakuha ng assurance, yan. Kasiguraduhan na may pupuntahan ba yung connection. So, ito yung mga bagay na naramdaman mo sa past life. Ngayon, tingnan natin yung mga ibang cards. Ano yung unfinished business? So, unfinished business, hindi naman siya ibig sabihin na meant to be na magkasama. Hindi naman. Hindi palagi. Ang meaning nun, ano yung kailangan ma-resolve at mapakawalan? So, Tower card, ano yung pinaniniwalaan mo? Naguho. Ano sample nito? Kung lovers kayo sa past life, may possibility. Pwede meron ka natuklasan. Ang sample no, like, in person, meron na siyang ibang person. Pwede siyang card ng betrayal. May possibility merong katotohanan na nabigla ka. Totoo siya, pero masakit para sa'yo. Pag lumalabas ng tower, bigla ang mga pangyayari yan. May expectation ka na pwede siyang pumunta sa something na serious and hindi siya napunta doon. Ano yung karmic na nadala hanggang ngayon? 10 of Swords. Nabetray ka ng isang tao na pinagkatiwalaan mo. So, may possibility sa past life nakaramdam ka ng betrayal. So, kung naniwala ka na past life mo tong person, may possibility na kahit intense yung connection, mayroon kang trust issue na mataas kay person. Nahirapan kang iwasan siya. Yung tinatry mo na siyang iwasan, parang may humihila sa'yo pabalik sa person. Like sinabi mo na sa sarili mo na, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Pero next month, nando ka na naman. Or hindi ko na ita-text ng person or i-chat ng person. Pero ilang weeks, nag-chat ka na naman. Ganon. Hindi mo pagpaliwanag na bakit babalik-balik ka doon. Yung suffering possible dumating sa connection, ang kailangan siyang mag-end. I-end yung suffering. So, possible kasi yung past life connection na to, hindi siya natapos maganda. Like, nagkasamaan ka ng loob, nag-away kayo, basta na lang kayo nag-separate, or nagalit ka talaga sa kanya. And yung person na guilty sa nangyari. So ngayon, kung naniniwala ka sa reincarnation and nag-meet kayo ni person ngayon, possible yung mga emotions na doon pa rin. Yung mga emotions na yun, nagigilty si person sa nangyari,
nasasaktan ka, pakiramdam mo, hindi siya nagpapaka-honest sa'yo. Or hindi ka niya, pinaninindigan. Pero natin yung possibility. Hinayaan lang yung connection mawala or okay lang kay person maglaho yung connection. So yung suffering nandun pa rin. So isang lesson niya na, i-end yung suffering. Kung nahirapan ka patawarin si person sa past life, then pwedeng pag-aralan kung mapapatawad mo siya ngayon, kung nauulit yung cycle. Kung magtagpo kayo ni person, ano yung feeling mo sa connection? Magician card nandito May something magical ka mafe-feel sa connection. Feeling mo na manifest mo yung person or na manifest ka niya. Or sa moment na makilala mo siya, nagmamanifest ka talaga ng person. Like nagmamanifest ka ng person na makakasama. Sa possibility darating sa person after ng tower moments sa life mo. Lalo no? Like naiwalay ka sa asawa, wala ka ng asawa. Iba na biyuda, na biyudo. Or nagkaroon ng infidelity or betrayal sa dati mo relationship. So yung mga possibilities, starting ang person after ng tower, yung tower, marami siyang pwedeng meaning Isa siyang masakit na pangyayari sa isang tao. Okay, nice ko lang. Pag nagtagpo kayo ni person, pakiramdam mo, may something na kakaiba sa person na to. Na feel mo yung intense attraction or instant connection sa person. Pag nakikita mo si person, nakafeel ka ng joy dahil sa attitude ng person. Medyo makulit, maangas. Pwede rin. Pakiramdam mo lang lahat kayang gawa ng paraan. Pakiramdam mo si person, live in the moment na type ng person. Kahit may mga problema siya, hindi niya iniinda, hindi niya masyado dinadamdam. Dami nakita sa person na alive na alive. Pag alive na alive, may feeling mo lang, masaya yung araw-araw pag nakikita mo siya. Always meron kang anticipation. Parang sabi ka makita ang person. Kung magkasama kayo, like, kasama kayo sa trabaho or let's say, magkakilala kayo, magkaibigan kayo talaga. Pakiramdam mo, pag nandiyan si person, may something na interesting na mangyari. Magician card nandito So, feeling mo si person parang magician. Magician, kasi very talented na person. Sa magician card, sign to na, I can make it happen. So, nakapil ka ng ganong attitude kay person na may gusto siyang mangyari. May gusto siyang mangyari sa life niya and kaya niyang gawa ng paraan. May feeling ka lang na may something magical sa connection niya. Hindi mo papaliwanag. Pero, very playful kayo sa isa't isa. And, dumating din possible sa point na naging close kayo. Yung possibility maging close kayo is mataas. Magician kasi is instant connection, may spark, may chemistry. Ginigising ka niya sa potential mo. Dahil siguro na-inspire ka sa kanya. Kung anong ginagawa niya sa life, na-inspire ka. Feeling mo lang, meron pang something more sa life dahil kay person. Kung very adventurous siya na person, let's say lang, may siya sa mga risky na mga bagay. Let's say may siya sa adventure, excitement, then feel mo yun ang kailangan mo rin. Malaya kapag kasama si person, parang kaya-kaya mo harapin kahit ano. Na-inspire din siya sa mga action mo. Magkakaroon siya ng tao na gusto makasama. Possible ikaw Possible na pumapasok sa isip niya na saan makasama ka niya sa mga magagandang places. Possible sa past na may kayo mamasyal may kayo mag-travel, may kayong pumunta sa magagandang places. May lang pumunta sa mga tahimik na lugar. Or yung kayong dalawa lang. Yung mga tago. Mga tagong lugar na kayong dalawa lang. Ano yung lessons? Knight of Swords. Knight of Swords more connect siya sa communication. So lesson niya is mag-usap ng diretsyo. Meaning, kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo. Marami kayong mga hindi sinasabi sa isa't isa.
So, yung mga lessons na kailangan nyo matutunan magkasama, yan. Vulnerability. Mag-open up. Na safe mag-open up. Kung may trust issue, possible sa yung mga bagay na matututunan nyo together na pwede ka makahanap ng person and pwede ka mag-trust sa isang person. Pwede mo ibaba yung defenses mo. Kung mataas ang boundaries mo, o mataas yung wall mo, pwede mo siya ibaba. Knight of Swords card din yan ng mga pagtatalo, masasakit na salita. So, isang possibility, matutunan kung paano makapag-usap ng hindi ginagamitan ng mga harsh na mga words. Pag lumalabas na si Knight of Swords, sign siya ng impulsive, pabigla-bigla. Inadadala ka ng passion, di ka na nakapag-isip. So, possible, yung lesson na kailangan niya matutunan, kontrolin ng sarili, huwag hayaan yung emosyon mangibabaw, and bago gumawa ng isang bagay, pag-isipan, so more self-control, and kung may kailangan sabihin ng maayos sa person, kung masama ang loob, magsabi ng nararamdaman. Mangi-honest sa person, kung ano talaga yung nararamdaman. So yung connection mo sa person, na-activate niya yung isip mo. Kasi Knight of Swords So the more hindi mo nakausap ng person, the more lagi mo siya iniisip, lagi siya naman ang isip mo. Kasi pag ganun sa person, lagi naman ang isip niya. And meron siyang intention makausap ka. Pero pagkausap ka na niya, hindi na niya ma-open na pang gusto niya sabihin. So, pag dumatating ang Knight of Swords sa reading, sign ito na meant to be, magkakilala kayo. Ang pagtatagpo niyo ni person, fated, tinadhana. Alam mo yan? Meant to be, na makilala mong person. Kasi marami kang matututunan sa kanya. Marami din siya matututunan sa'yo. Meron lang maraming pagkakaiba sa mga paniniwala nyo, mga values nyo. And pwede nyo i-trigger isa't isa. Yes, may mga possible na sasabi si person na ti-trigger ka. Ang possible may action ka na ti-trigger din si person. So marami ka masasabi kay person na mga bagay na mababago siya. Ngayon, pwedeng makilala mo si person sa pamamagitan ng isang person din. Kasi may Knight of Swords na. So, meaning, possible ma-meet mo si person dahil sa isa pang person. Like, may pakilala sa sa'yo ng isa pang tao. Or may person na common friend yung dalawa. Isa pang possibility, ma-meet mo siya through social media. Isang possibility lang. O man, general reading to, so you have to take what resonate with you. Yung pagtatagpo nyo lang is meant to be. Makilala mo yung person. Ito si Knight of Swords as winner's mentality. Winner's mindset. So, isang possibility, yan yung lesson na matutunan nyo sa isa't isa. How to be a winner. Sa life na to. Pupush nyo isa't isa na mag-grow. Hindi lang siya puro negative na nangyari sa past life, negative na din. No, hindi naman na. Possibility may positive ka din makukuha sa connection. Like, titrigger yung isa't isa, i-challenge yung isa't isa, pareho kayo mag-grow. Dahil pareho kayo very competitive, habang nag-grow si person, pinipilit mo din mag-grow. Parang, sabay din kayo nag-grow. Kung dumating ang point magkaroon kayo ng separation, mapapansin mo habang nag-grow si person, nag-grow ka din. Habang lumilevel up si person, lumilevel up ka din. Mayroong similarities na nangyayari. Tingin ko lang marami kayong mga lessons na matututunan sa isa't isa. Number 1 na matututunan niya sa'yo is communication. Or si person yung magaling sa communication. Pwede mo pag-aralan, sino magaling sa'yo? Wala yan Ito yung bagay na gusto ni person sa'yo. Paraan mo ng pagsasalita. Or ito yung bagay na gustuhan mo kay person. Kung paano siya magsalita. Like, paano siya mag-express ng gusto niya sabihin. Like, paano siya magpahayag. Hindi mo na may something unique sa paraan niya ng pakipag-usap na hindi mo pa nakita sa iba. So, pwede kasi na magaling siya sa communication. Or
Or gusto mo taga naririnig siya nagsasalita? Ngayon yung last card dito. Anong payo sa inyong dalawa? Payo sa'yo, payo sa kanya. Pero dahil ikaw lang nandito, ibigay ko sa'yo. Anong advice sa'yo? The Sun, healing. So meaning, yung pagtatagpo niyo ni person, hindi para ulitin yung pangit na nangyari and magkasakitan kayo ulit. No. Pwede kayo mag-healing. Pwede matulungan mo sa person sa healing, no? Trauma, kung ano man trauma na nangyari sa kanya sa nakaraan. Kung meron kayong experiences na pareho, let's say lang pareho kayong nahiwalay sa dating partner or pareho kayo nagkaroon ng experience sa betrayal, pwede kayo makapag-healing doon. Like, sa magitan ng isa't isa, magkaroon kayo ng healing. So, yung pinaka-purpose ng pagtatagpo nyo is to heal. Heal yung mga trauma. Heal yung sarili. Kung dahil sa nangyari sa life mo, feel mo, I'm not enough, then, sa magitan ng person, ma-feel mo na enough ka. You are enough. Mas wala yan ang isa pang big lesson, yung feeling na I am not enough. Enough ba ako? Parang yun. Isa sa mga possible lesson. The Sun din ito, ilawan, authenticity, pagpapakatotoo. So, sa inyo, ang pinaka-payo sa'yo is magpakatotoo. Ano mo yun? Authenticity. Huwag mong itago kung sino ka. Kung ano meaning nun. Dahil kay person, mayakap mo yung sarili mo. Like, authenticity. Magpapakatotoo ka sa sarili mo. Malalim yun, no? I mean, kung sa buong buhay mo, let's say lang, sample lang to hindi to talaga yung life na gusto mo. Let's say, ginagawa mo lang to dahil gusto mo i-please ang parents mo, i-please ang ibang tao. Pag na-meet mo si person, makakikita mo yung halaga ng pagiging totoo sa sarili. Kasi, dalawang possibility Isa sa inyo, nahirapan sa authenticity. Yung isa, wala siyang care sa sinasabi ng ibang tao. Gagawin niya gusto niya. Or kung anong gusto niya ipakita, wala siyang care kung anong reaction nila. So, may possibility. Yung isa, sabihin natin na, very courageous, matapang siya na person. Gagawin niya gusto niya. And ang advice sa'yo is, mag-tap in ka din doon sa part ng self mo na gusto niyang express kung sino siya. Gusto niyang maging totoo sa sarili. Sa English yung parang stop living a lie. Yan. So, siya mag-advise sa'yo. Hindi natin sinasabi na baka may something na hindi totoo doon sa paraan mo ng pamumuhay. Kami tayong judgment. Think ko lang, triggering si person sa'yo. May intense connection. And pwede naman kayo ni person. Wala masama naman na maging kayo Wala naman. Yun yung sinasuggest ng card na maging kayo. Ano naman. Yung card hang nagpapakita na pag natagpuan mo tong person na to, instant connection na nandun. Kahit wala kayong relationship, yung feeling mo, karelasyon mo din ng person. Na hindi mo mapaliwanag. So, hindi kailangan ng label. Possible maging MU kayo or no label. Yan. Pero isa sa lesson nyo is honesty and communication. So, kung hindi ka comfortable sa ganon, mga relationship na walang label, MU, hindi na kailangan mo. Kailangan mong sabihin na nararamdaman mo. The Sun din is connect sa inner child. So, advice sa'yo is magtapping ka sa inner child. Kung napaka-serious mo sa life, makatulong sa connection yung joy, yung fun. Hindi kailangan palagi para may mabigat kayong problema hinaharap. May mga times na kailangan nyo mag-enjoy. Mag-enjoy sa company ng isa't isa. Fulfillment din ang meaning ng The Sun. Malalim na siyang card.
Bigyan kita ng song. Ang title, Pahinga. James Reid and TJ Monterde. 2024. Kapaiba. Dalawa pala kumanta nito. Pabigyan kita ng lines. O pwede bang magpahinga? At baka may masabi pa. Baby, I won't be long. Ikaw ay mas mahalaga kaysa sa maging tama. Baby, I won't be long. I'll be back by the end of the song. Message na sa'yo, I'm so sorry. And ikaw pa rin magde-decide kung papatawarin mong person, kung may nagawa siya mali sa'yo. Pero wala na ako as sa reading. Group number 1, let me know na lang sa comment. Some part nag-resonate ang reading sa'yo. And if gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. Subak tayo sa topic. Ano meron sa past life connection nyo? So yung unang card dito, ano yung nature ng past life connection mo sa person? Yung 5 of Swords, card to ng ego clash. Naglalabanan yung mga ego. Card din ito ng pagkakagulo, awayan. Mataas meron kayong karmic na may halong conflict connection. Nag-upisa kayong maganda and then nag-end up kayong kaaway. May masama yung loob. Possible yung isa nakagawa ng mali doon sa isa. And hindi lang siya basta sa pagkakamali. Medyo malaking pagkakamali. May possibility nagkaroon na kayo ng power struggle. Iba sa inyo, karibal mo siya. Rival mo siya. Like, karibal mo siya sa isang posisyon. Sample na, kung pareho kayo ng work, naglalabanan kayo sa isang position. Sa, let's say na, sa company. Same person, karibal mo pa sa work. Competition mo. Card of competition yan eh, 5 of Swords. So may level kayo ng competition ni person. Sa iba sa inyo, ano yung role na ginampanan mo sa buhay niya? Sa past life, nakita ka ni person as very special. 9 of Cups yan ah. Nakikita niya lahat ng qualities na gusto niya sa isang tao sa'yo. Pakaramdam niya, parang i-partner ka niya, tataas ang status niya, gaganda ang buhay niya, gaganda ang tingin sa kanya ng mga tao. Paramdam niya, ang swerte mo. So, possible sa past life na to, nakukuha mo lahat ng gusto mo. Or maganda yung katayuan mo sa buhay. 9 of Cups na. So, yung mga gusto mo nakukuha mo, fulfilled ka, kontento ka sa life na meron ka. Very successful ka na person. Pwede mo na-claim na sa past life mayaman ka. Nandun yung possibility. Tanapata ka sa reading mo ah. So, basta yung galing ka pa sa magandang angkan, ano mo yun? Prominenteng pamilya. Parang kang the prize. So, parang kang prize na gustong-gusto ni person makuha. Crush ka niya sa past life, hinahangaan ka niya. Or gustong-gusto ka talaga niya.
and naging inspiration ka sa kanya, na-motivate siya na i-push ang sarili niya, or ito pinapatunayan niya yung sarili niya sa'yo sa past life. So, anong role na ginampanan niya sa'yo? Knight of Wands, so very passionate person. So, very excited siya nakikita ka. Kasi mo nagkaroon ka din ng interest sa kanya sa past life. Kasi mo gusto mo din yung attitude niya na pag may gusto siya, di siya napipigilan. Pwede naging lover mo siya sa past life. Yes. Pwede naging partner mo siya sa past life. Nandun yung possibility. Think ko naging lovers kayo, pero nagkaroon kayo ng matinding power struggle. Na karmic na talaga yung dating niya. So, may possibility. Dumating siya sa life mo, nagkaroon ka ng interest sa kanya, na curious ka sa person. And, naging mapusok ang person, pabigla-bigla. So, yung connection yun, nag-start ka agad mabilis. May conflict lang na kasama. Ano mga possibility nito? Bigyan ka ng sample. Para ma-visualize mo siya. Sample, kung let's say lang na bigyan ka ng sample. Let's say may kaibigan ka and kaibigan mo nililigawan ni person. Pero nakilala ka niya. Nakita ka niya. Nabaling na attention niya sa'yo. Nakita niya lahat ng gusto niya sa'yo. So, parang nagpabigla-bigla siya sa halip na ligawan niya yung friend mo, ikaw na ngayon nililigawan niya. And nagkaroon ka ng attraction sa person. Dahil nakita mo siya as may pagka-rebellious and may pagka-makulit. So possible sinuyo-suyo ka niya taga sa past life. Maganda sana siya kung wala yung 5 of Swords. Alam mo yan. Minsan nangyayari talaga yan. Pag magkiba kayo ng status sa buhay, nangyayari talaga yan. Kahit alam mo yung person, nakikita ka niya sa competition. Ito yung, sa past life mataas ang status mo, let's say, mayaman ka, or kilala ka, may matinding possibility na nagkaroon ng insecurity ang person na hindi kanya ka-level, hindi kayo pantay. And kahit ayaw mong gumawa ng mga action na ipaparamdam mo kay person na mas angat ako sa'yo, nararamdaman niya pa rin yun. So love ka niya pero nakita ka niya sa competition. Dahil possibility magkaiba kayo sa status ng pamumuhay sa past life. Ngayon ko ito yung pinili mo na grupo. At mayaman ka. Sinabi ko na tayo, at mayaman ka. Kasi lang, maayos ang buhay mo, mayaman ka. Galing ka sa prominenteng pamilya, kilalang pamilya. And yung person, hindi siya nasa level na kung nasan ka. Possible mangyari ulit yan Impossibility mangyari siya ulit na ma-insecure ang person. Dahil sa family background mo, medyo mataas. Iba sa inyo, impossibility yung nag-iisa kang anak is mataas. Na 9 of Cups, para lahat ng attention binubuhos sa'yo. So, impossibility na only child mataas sa past life. Para kang very special person. Like only child, mga ganito napit ko. Yan Oh. Diba? Next card. Possible unfinished business. Possibility may unfinished business. Mataas. Mataas din siya. Yung unfinished business yung nagkaroon kayo ng separation. Pag natong 2 of Wands, ito yung nagkaroon kayo ng choice na mag-separate. Ay yung isa nagpakalayo-layo. Bigyan lang kita interpretation ko. Channeling ko lang. And you have to use your intuition. I-channel ko. Channel ko. Wala sa past life pareho kayo ng nationality. Pero na-insecure si person kasi mataas ang status mo sa lipunan, galing ka sa prominenteng pamilya. Pag nag-reincarnate ka sa time na to, let's say, isang possibility magkaiba kayo na nationality. Isa lang possibility.
So, meron nagpunta dito yung person, possible ibang lahi niya. Kasi kung yun yung pinaka-problem niya sa past life na-insecure siya sa status mo, then yung possibility mag-reincarnate siya sa ibang, sabihin natin ibang nationality mataas. Kaya tuwakwas yun nagka-separate kayo. Yung tuwakwas overseas, so tawid dagat, malayo. So, may possibility isa nagpakalayo-layo sa past life and kung mag-reincarnate, let's say lang, kung naniwala ka sa reincarnation, possible bumalik ang person sa life mo, ibang lahi. So, galing siya sa malayo. And then, foreigner, yung possibility ng foreigner, yung feeling niya ngayon, mataas ang status niya sa'yo. Wala man tayong judgment, diba? Hindi natin niraranking yung mga tao na pag foreigner, mas mataas sa atin. Meron lang tayong kinaugalian mga Pilipino na mataas ang pagtingin natin sa mga foreigners. Yung possibility lang, mataas na gano'n. So, may unfinished business pa? Yes. That's a choice. Possibility, meron dapat kayong usapan, hindi natuloy, ang nagkaroon kayo separation na biglaan. Person nagpakalayo-layo. To one sign ito ng mga plano na hindi natuloy. Like say, nag-usap kayo, magpapakasal tayo. Yes, magpapakasal tayo. Pero hindi natuloy, naudlot. Nagkaroon ng problema, nagkaroon kayo separation. So, dapat may future kayong i-build na magkasama. Hindi siya nabuo. Hindi nag-decide mag-commit ang isang tao. Sa iba sa inyo, pinakamasakit na possible nangyari, yung ikakasal ka na and then iniwanan ka. Pinakamasakit na possible nangyari. Yung papunta na kayo sa kasalan, then nag-back out yung isa, or sa mismong araw ng kasal, nag-back out yung person. Possible, mas pinili ng person yung ambisyon niya, yung pangarap niya, eh meron siyang mabigat na dahilan kung ba't na-abandon na kanya sa past life. So, maraming what if. Kasi hindi natuloy So, yung past life, maraming what if. What if kinasal kami? What if nagsama kami? What if nagbuo kami ng family? So, parang siyang naputol na story. Meron talaga unfinished business, diba? Pagiti na kita. Hindi natin ito ibang mga cards mo. Ano yung karmic na nadala sa connection na to sa present? So, nadala, na carry over. Yung pakiramdam mo, kailangan mo ipaglaban yung posisyon mo sa buhay ni person. So, meron kang pakiramdam na kailangan kong ipaglaban. May something sa salitang competition or fight, laban. Pakiramdam mo kailangan mo patunayan yung sarili mo sa person na to. So, possible ito yung mga na-carry over. Pwede din siya pabaliktad. Siya yung nakakaramdam na kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa'yo. And competition, kailangan nyo gawin ang best na makuha attention mo. May possibility magkaroon si person na maraming competition sa'yo. Madun yung possibility. So, sa time mag-meet kayo, kasi marami din nagkakagusto sa'yo sa time na yon. And natatamaan ni person ang ego mo. So, madalas na tatamaan ng mga ego. Kahit hindi sinasadya. So, very defensive. Ang pakiramdam mo kay person, defensive ka. May masabi lang siya na off, na pakiramdam mo off, na parang minamalit niya ba ako. Defensive ang pakiramdam. Example, kung foreigner, let's say lang, nag-English ka and then meron kang hindi na pronounce. Ang hirap, no? And itinama ka ni person. Sa pakiramdam mo, defensive na ay, tamaan ng ego mo na hindi ko ba alam i-pronounce ito? Or, isa pang sample, kung let's say hindi naman siya foreigner, let's say Pilipino. Isang channel ko pang Pilipino. Let's say Pilipino, Pinoy. Let's say pero kayong Pilipino. And, may binabanggit ka, itinama ka niya. Yung paraan niya na pag tatama sa'yo, na-offend ka. So, nakaka-feel ka na offend ka. May part na defensive ka. Madali ka matrigger, natatama ng ego mo. Pwede din yan sa paraan mo ng pananamit, or pwede yan sa body.
no to body shaming tayo, pero let's say lang, may nabanggit siya something sa katawan mo and na-offend ka kaagad. Parang feeling mo kailangan mo patunayan sa sarili mo. Ganun din si person. Merong strong na drive na patunayan ko sa sarili ko na ako yung the best. So gusto ni person patunayan na siya the best. Wala ka na makikitang the best pa sa kanya. Ganun din pakiramdam mo. Gusto mo patunayan kay person na ikaw na talaga yung the best partner para sa kanya. Ayaw mo yung feeling na ma-overpower ni person. May takot na makontrol. So, isang sample, kung let's say foreigner, niyayaya ka niyang lumipat doon, sa malayo. May part sa'yo na natatakot, na what if na doon ako and controlin niya ako, hindi na ako makalabas. May takot sa matinding control na pwedeng mangyari. Or kung let's say nang isa sa inyo galing sa permanenteng pamilya, isa natatakot na pag sumama siya or naging partner ka niya talaga, nag-asawa, kailangan ng family members. So, pwede maka-experience na may nakikialam, may mga tao talaga, may mga nakikialam sa relasyon. May mga possible karmic na na-carry over. May mga awayan, stress, nandun. Conflict, awayan. Pwedeng sa ibang mga cases, pamilya talaga, hindi magkasundo. Kaawayan yung pamilya. Like yung pamilya niyo mismo hindi magkasundo. Nagkakairingan. So, may conflict. So, yung conflict pwede siya mag-manifest sa iba-ibang paraan. Yung conflict kasi awayan. So, pwede siya mag-manifest sa iba-ibang paraan. Like, kayo lagi mag-aaway ni person. Or may kaaway ka na kapamilya ni person. Or may kaaway si person na kapamilya. Mayroong halo siyang conflict. Mayroong drama. Mayroong siyang stress. Na napapansin mo, hindi siya peaceful na connection. Meron siyang stress na kasama. So, ano man kayo ni person, dalawa lang, walang ibang tao kayong dalawa lang, nagkakaroon kayo ng power struggle. Mabilis kayo mainis sa isa't isa. Gusto yung isa't isa na iinis kayo sa mga nangyayari. Madali ka lang yan naiinis. Kahit di niya sinasadya. May times when nag-away kayo, grabe kayo mag-away. Walang nagpapatalo. Kung naniniwala ka na past life connection with person mo nga, napag-aralan. Lagi ba talaga kami nagkakaroon ng pagtatalo? Hindi ba kami magkasundo? Lagi ba na-involve ibang tao at nagkakaproblema? Mainit pang ulo sa kanya ng parents ko. Mga ganun. Kailangan ko tingnan saan gagaling yung awayan? Or competition? Sa possibility din, pwede may mga tao talaga. Like magkaroon kang competition sa person and then magkaroon kayo ng awayan. Or siya magkaroon ng competition sa'yo and then magkaroon kayo ng awayan. Nakita natin to sa social media, yung mga mag-partners na lagi nag-aawayan, lagi may gulo, lagi may mga drama nangyayari. At kailangan mo ng pag-aralan mabuti. Kasi competition yan, conflict. Pwede yung grumabe. Depende sa sitwasyon. May mga nangyari na sobrang hindi magkasundo, nagkakasakitan na. So, kailangan mo nang tingnan kung nandun ba kayo sa level na nagkakasakitan na. Kasi kailangan mo tingnan nyo mabuti Kahit lamang person, kung sinasaktan ka ng person, mag-stop ka and pag-isipan ang sitwasyon mo. Diba? Payo ko lang yun. Yan, dito tayo sa next card. So, paano nag-show up yung connection ngayon? Like, kung nandito kayo sa connection, ano yung tsura niya? So, ngayon, may possibility na nagkakaroon kayo ng moment ng silence ni person. And Six of Swords yan card yan ng paglayo. So, may possibility kung nag-show up na si person sa life mo ngayon, kung feel mo siya yan, siya yung past life connection mo, na tinutukoy natin, sa possibility LDR, magkalayo kayo, involved in travel, maraming moment ng silence. So, hindi kayo masyadong nakapag-usap. Possibility darating si person sa time na nagmumubuan ka. Mumubuan ka sa isa pang person. Or sa time na lumayo ka, may nilayuan ka, naglumipat ka, nag-relocate ka, punta ka sa ibang lugar. So, may nangyaring paglipat, pagpunta sa ibang place. So,
Anong sample nito? Mamit mo si person nung lumipat ka ng tirahan. Mamit mo si person lumipat ka ng trabaho. Or mamit mo si person nung pumunta ka sa ibang lugar. Or yung iba nag-abroad. Or namit mo si person habang nagbabiyahe. Yung mga possibilities lang. Or namit mo si person sa isang vehicle. Kasing 6 of Swords nakasakay siya sa isang sasakyan. Para siyang bangka. So, hindi man natin sinasabing seaman. Hindi naman. Yung basta yung seaman na. Pero back lang tayo. Yung bangka, tinatawag yung vehicle. Yung mga bagay na tutulong sa'yo na makapunta sa isang lokasyon. Vehicle. So, meaning, possible importante itong vehicle. Kung ano man yung vehicle. Like, meron talaga si person sa sasakyan, meron siyang vehicle na tinatawag. Or isa pang vehicle, social media. Yes. Malalim lang siya. Dahil mo siyang tingnan sa content creation. Sa content creators yan. Kailangan mong gamitin yung mga vehicle na pwede mong gamitin para mapalawak mo yung abot ng post mo. So, isa yung vehicle, yung mga social media apps yan. Para magkakaroon ka leverage yun. So, yung vehicle, anong gagamitin mo? Para magkakaroon ka leverage. Lalim yung sinasabi ko. Pwede din isa kang content creator. Or active ka sa social media. So, pwede mamit mo siya sa social media, medyo mataas. May possibility na kung pareho kayong dumadaan sa mahirap, meet din kayo sa time na nahirapan kayo pareho. Like kung kasi dumadaan si person sa challenges, pumunta siya sa isang place para magkaroon ng recovery, magpahinga, and then nandun ka din. Sa same reason, gusto mo din ng peace, gusto mo ng quiet, gusto mo din magpahinga. So, pag-aralan, yung mga binabanggit ko, nag-resonate ka ba sa mga ganon? Retreat, bakasyon, or yung mga places na tahimik. And, pumunta doon para gumaan ang pakaramdam. So, pang sample niya, pag umakit ka sa bundok, yes. Para siyang healing din. So, sa moment nag-healing ka, pwede mo ma-meet ang person. Tingin ko lang mag-show up siya sa life mo as Knight of Wands. So, very attractive, charismatic. Natutuwa ka sa mga kwento niya. Medyo may pagka-arrogante. Medyo lang. Hindi naman masyado mataas. Not in judgment Ang possibility lang feel mo na mabait si person, may part na meron naman kasi siyang ipagmamalaki May mga binabanggit siya sa'yo na na-amaze ka talaga. Like, kung galing siya sa magandang lugar, binabanggit na talaga yung magagandang places na puntahan niya or mga achievement niya or ano yung tinapos niya, yung mga bagay na yun. Para siya may sinasabi sa'yo na almost background check na ang dating. Binabanggit niya sa'yo yung history niya na na-amaze ka talaga. Ang pinaka-highlight lang ng connection niya, para lang kayo nasa in-between. Kasi yung 6 of Swords, nasa gitna. Hindi pa kayo nakakarating doon. Papunta kayo doon, hindi pa kayo nakakarating doon. So, yung possibility, mayroon kang feeling lagi na pa nakahang. Hindi mo alam kung matutuloy talaga. So, example nito, LDR. Hindi mo alam kung magkikita pa talaga kayo. Or, namit mo siya sa dating app. Hindi mo alam kung ito na ba talaga yung person. May part na parang nakahang. Or nasa in-between lang kayo. Nasa gitna. Parang hindi ka makapunta dun sa dulo. Pero ang tagal. Ang tagal nung level up. So, isang sample nito, nag-meet kayo, naging magkaibigan kayo, pero ang tagal niyong maging kayo. Ang tagal maging kayo. Ang tagal mag-level up. Dahil siguro dun sa energy galing sa nakaraan, sa past life na, bilis yung nagplano dun. Nagplano agad kayo magpakasal, mag-settle down, magsama. So, pag nag-meet kayo dito, may takot pag-usapan yung future. May takot pag-usapan kung saan titira. May takot pag-usapan magpapakasal ba. Kumbaga, may takot pag-usapan yung mangyayari sa future. Dahil yun yung iniwan nyo sa past life Inabandonan nyo yung future na para sa inyo. So, yung present, sa time na to,
Possible hindi niyo masyado pinag-uusapan ng future. Iwas kayo dyan, or si person ang iwas dyan. Pag tinatanong mo siya, okay, kailan ka balak mag-asawa, medyo wala siya masyado konkretong sagot. May feeling mo lang, parang nakahang ka. Hihintay ka ng proposal, parang wala nangyayari. O hindi mo alam kung papakasalan ka talaga ng person. Medyo nakahang. Yung kung partner mo na siya, at hindi pa kayo kinakasal, possible ito yung nakahang, ito yung hinihintay mo, na kailan ba niya ako papakasalan, ang tagal na namin nagsasama. Yung ganong energy, hindi makuha yung gusto mo. Parang pinaghihintay ka niya ng napakatagal. Kailangan pag-aralan. Bigyan na kitang interpretasyon. Ano yung lessons na kailangan niyo matutunan na magkasama? Ten of Pentacles. Commitment. Yan talaga. Kasi sa past, dapat nag-commit kayo eh. Alam mo yun? Nangako kayo sa isa't isa, hindi niya tinupad. So, ang lesson niyo is commitment. Long-term commitment. Kasi legacy card na yan eh. Mag-build kayo ng something na magtatagal. Meaning, ito yung date to marry. Yan yung mga lesson. Mapag-date ka sa person with intention na pakasalan yung person. Kumbaga, serious ang intention. And, emotional security, isa pa yan. Makapil ka ng security sa connection. Na Pentacles card din yan ng legacy. So, mahalaga din, isa sa mga lesson ng connection is, irespeto ang pamilya ng isa't isa. Meaning, kung ito yung partner mo, may pamilya siya, hindi mo kasundo. Kung hindi mo sila kaya mahalin, at least, irespeto mo sila. Tao sila pa rin yun. So, hanggat kaya mo, pakisama sila maayos, pwede mo tignan gano'n. May kung hindi mo kaya maging close sa family ng partner mo, at least, irespeto mo sila. Ayan, ganun din si person. So, yung dynamics yun, may nakahalong pamilya. Ngayon, isa pang possible lesson, kung nagkakaproblema ka sa family ni person, possible kailangan niyo pag-usapan. Para makaramdam ka ng security, mas secure ka sa relasyon. Kasi pag feeling mo kinakampihan niya yung pamilya niya kasi sa'yo, pwede ka ma-insecure sa loob. Pwede ka makaramdam na, ako ba mahal niya? Yun. Yung mga lessons na pwedeng matutunan mo sa connection, na mahalaga ang commitment sa partner. Mahalaga yung nagbibuild kayo ng something na magtatagal. Diba? Mahalaga yung ibigay mo yung security sa relationship. Iparamdam mo sa person na magkakampi kayo. Na kung ano man nangyayari, nag-aaway mo yung pamilya niyo, kayong dalawa magkakampi kayo. Kayo magkakampi, magbubuo kayo ng something na magtatagal. Loyalty. Sa yan. Loyalty sa person, loyalty sa connection, loyalty sa pangarap. So ito yung, huwag na tayo mag-away, mag-build tayo. Like kung mag-asawa kayo, huwag na kayong mag-away and buuin niyo yung pangarap niyo. Magtulungan kayo, buuin niyo yung pangarap niyo. Dahil sa past, inabandonan niyo yung future na dapat para sa inyo. Then, kung meet kayo sa present, isa sa pinaka-happiness niyong dalawa is pag natuloy yung pangarap niyo magpakasal. Alam mo yan? Lalo na kung magkaanak kayo sa present. Para na siyang pinaka-sign na, yes, finally, natupad dahil, mga ganun. So, meaning, isa maging possible struggle niyo mag-partner or kayong dalawa is yung pagkakaroon ng anak. Isa pa yan. Isang possibility. So, possible, binigyan na kita interpretasyon kung ano yung possible na nangyayari. Sa present time, isang possible scenario, isa sa inyo may anak na. Kasi kung sa past nagka-separate kayo, di ba? Then iba ay naging asawa mo. So, possible, pwede kayo mag-meet sa present time na isa may partner na or isa nahiwalay sa partner may anak. Yung possibility may bata is mataas. So, marami nagpunta dito. Medyo mataas lang. So, either solo parent, single mother, single dad, mataas doon. Na may bata na nandun. Ngayon, kung may bata, hindi man siya kasal sa problema niya. Ano mo yan? Dapat siya i-separate. Think ko lang, either yung bata na yon, anak nyo, happiness nyo talaga. Or yung bata na yon, yun yung pinaka-sign ng past life na hindi kayo nagkatuluyan. Kaya may bata na rin doon. So, meet ka ni person na meron ka ng anak. Isang possibility lang. Kung compare ko yung single,
ni person. Then, isang possibility na isa sa inyo ayaw magkaroon ng anak. Alam mo yun? Isang possibility na isa nahirapan magkaanak, isa nahirapan lang siya na tumanggap na responsibility. Kasi pagkakaroon ng anak is commitment and loyalty. Isa yan sa mga lessons sa connection. So, isang possibility, isang maging struggle is pagkakaroon ng anak. Isa lang possible maging struggle. And you have to take what resonate with you. Kasi binibigay ko yung mga possible scenario kung ano itsura niya sa present. And this is a general reading. So, kailangan tingnan mo, okay, nasan kami? Ano yung nagre-resonate sa akin? Ngayon yung last card. Anong payo sa'yo? Payo sa'yo sa lifetime na to. Like advice sa'yo at sa person. Lovers. Lovers kasi sa choice. Alam mo yan? Pag lumalabas ng lovers card, meaning yan, choice. Ang choice na sa'yo. Kung isa mo na sa'yo Meaning, kung sa past life, hindi kayo nagkatuluyan dahil gumawa ikaw or si person ng decision na mag-separate, na hindi kayo magkasundo, or hindi magkasundo yung pamilya nyo. Sa present, ang choice na sa'yo at na kay person pa rin. Ikaw pa rin gagawa ng decision. So kung lamang yung person, piliin mo siya paulit-ulit. Intentionally, piliin mo talaga siya. Ito yung, kahit may nakikita ka mas pogi, piliin mo pa rin yung partner mo. Hindi, partner ko pa rin. Love ko pa rin partner. Ito na yung sasabi nila na araw-araw pinipili mo yung person. Yung lovers card ng connection sa zodiac sign na Gemini. Connect lang siya doon. Meaning nito communication. So mahalaga na yung pag-uusap. And kung feeling mo, nadadala ka ng emosyon, yung ego mo natatamaan, pag-aralan mabuti. Sensitive ang ego natin minsan ano mo yan? Yung pag natamaan ng ego mo ni person, step back ng konti. Pag-aralan ng intention, sinadya niya ba na masaktan ka? Or unintentional, hindi naman niya sinasadya. Bigyan mo siyang benefit of the doubt na baka nung sinabihan ka niya na hindi bagay sa yung suot mo, wala mo siyang intention masama. Pwede matingnan yung perspective ng person na possible gusto ko lang niya makita na ibang suot. Pwede mo pag-aralan. Hindi ko na titrigger ka ni person. Pwede mo tingnan yung sinasabi niya. Meron ba katotohanan sa sinasabi niya? And kung may mapupulot ka doon ka mag-concentrate. Diba? Kasi hindi naman sinasadya na punahin yung mga nakikita niya. So, possible, isa sa inyo mahilig magpuna. And isa pang advice sa'yo, values, syempre. Meaning, kahit ma-meet mo ang person sa lifetime na to, kung magkaiba kayo ng values, malayong malayo. Syempre, tingnan mo din values, diba? Like, sa pagkakaroon ng anak, diba? Kung isa sa inyo gusto magkaanak, yung isa hindi, kailangan pag-usapan yan. Mahalagang pag-usapan. Nakaka-apekto din pag magkaiba kayo ng values. Pero ngayon, bago natin close sa reading group number 2, bigyan ka ng song. Ako, matagal na to. Kaya natin to. Ako lang pala. Title niya, Bakit OPM. Pero yung version kantayin ko is kay Rachel Ango. Nira po sa sarili ko. Bigyan ka talaga siya. Mayroon ka ba sa puso ko? Anong nadarama? Ikaw na nga kaya mahal ko. Nagpaplano ako para sa future natin. Ayun na naman tayo sa plano-plano. Ayun na. Nadala na. Ayusin mo, person. Yung sa past life. Nabando na yung plano, Ayusin mo. Pangiti lang kita. You have to use your intuition sa mga messages na na-channel natin. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo na personal ka reading, send mo na ako ng email sa lolisataro@gmail.com or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lolisa Taro. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste!
Welcome to Reading Group 3 sa pakpa sa topic, ano meron sa past life connection? Yung dalawa. So yung una card dito, anong nature ng past life connection? Ten of Pentacles. Sa past life, possible long-term partner mo yung person. Iba sa inyo pinakasalan mo siya, gusto nyo meron kayong anak. Atas lang, may possibility sa past life, bumuo kayo ng family ng person. So, nag-share ka ng responsibility and nagbibuild kayo ng legacy. So, possible sa past life, meron kayong binibuild. So, nung possibility, pwede meron kayong business na magkasama kayo. Or nagtutulungan talaga kayo ni person para gumanda yung buhay niyo. Anong role ang ginampanan mo sa connection? Paano ka nag-show up? Illumination ang card mo. Illumination. Kakaiba, no? Catalyst ka sa pag-grow ng person. Ito yung sinasabi nila, behind a successful man is a woman. Pwede din baliktad. Behind a successful woman is a man. Ngayon, pag-aralan, may possibility lang na ang laki ng impact mo sa person, na-motivate mo siya, nagkaroon siya ng clarity kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Ikaw yung ilaw niya sa mga panahon na dumadaan siya sa madidilim na yugto ng buhay niya. Kung sa asawa, ikaw ang ilaw ng tahanan. Illumination, nagbigay liwanag. Kung nawawalan si person ng pag-asa, ikaw nagbibigay ng hope sa kanya na may pag-asa. May maganda pang bukas na naghihintay. Ito yung you brighten yung mundo ni person. Anong role na ginampanan niya? Siya ang leader sa buhay mo, the visionary. Dahil sa kanya, nagkaroon ka ng, sabihin natin, ng leader na susundan. Meron siyang vision. Siyang leader and sumusunod ka sa kanya. In-inspire ka niyang mangarap and dahil leader, potential mataas sa person. Kung naging leader siya sa past life, tinulungan ka din niya mag-elevate. So kung sa negosyo, siya yung namamahala, tinrain ka niya na maghawak ng negosyo. Para siyang leader, sumunod ka sa kanya. Partner mo, mentor mo, coach mo, leader mo. And, sabi na natin na sandalan. Person na nandyan lagi para sa'yo. So yung relasyon nyo or connection nyo sa nakaraan, very active. Possible palipat-lipat din kayo ng lugar na tinitirhan or meron kayong iba't ibang lokasyon na pinupuntahan. The Three of Wands yan, expansion. So, malawak na lupa. So, sa past, marami sa inyo nagkaroon kayo ng malawak na lupain. Marami kayong binabantayan. Nakakarating talaga kayo sa malalayo. Nakita din tayo para siyang probinsya. So, may possibility na punta kayo sa mga provinces, sa mga malalayong lugar. Madami kayo nakilala. May unfinished business pa kayo. Yung Five of Pentacles, ang meaning niya, maganda yung pundasyon, maganda yung sinimulan. So, ano yung possible nangyari? Ito yung mga possibilities. Yung iba sa inyo, nakapagtayo kayo ng magandang business and then, dahil sa pagiging maluho, travel, gala ng gala, bili ng bili, naubos yun. So, isa yung possibility. Meaning, pwede nagsimula kayong ayos, maganda. Yung person, leader siya, ikaw, sinuportahan mo siya. Na-inspire mo yung person na abutin niya yung pangarap niya. Pero dahil sa klase ng lifestyle niyo, paraan niyo ng pamumuhay, pwede marami sa naipon niyo, halos naubos din. Dahil sa pangailangan sa kaperahan. Iba sa inyo, sa past life reading to, iba sa inyo, merong involved na pagkakasakit. Alam mo yan? Pwede sa pamilya mo, sa pamilya ni person. And dahil dito na naubos yung pera,
meron siyang part na parang meron kayong maraming pera and nauubos siya. Or meron kayong maraming pera and nagagastos siya ng mabilis. So, pag-aralan mabuti. Hindi kasi na tayo mapantakas pagkakasakit or kahirapan. Sa past life, may isa nagkasakit. Sa past life ito hindi ngayon Klaruhin lang natin. Past life. So, isa nagkasakit na ubos ang pera. Makikita mo to sa nangyayari ngayon. I-share ko lang. Like, pag nanood ka sa social media, mapapanood mo yung mga mayaman na tao and then, di ba nagkasakit? Marami samples yan Yung mayaman talaga ng mga tao and then naubos nila yung pera nila sa pagpapagamot. Ayan. Or isa pang sample niyan, yung mga mayaman na tao naghirap. Yun. Hindi natin sinasabi na, yun ang mangyayari sa'yo ngayon. Yung past life ng sinasalamin na, maganda ang katayuan mo sa buhay. Pero, may mga nangyari na naka-apekto kung bakit nangyari yung pagkaubos ng pera or pagkawala ng pera. Kung hindi man pera, may iba sa inyo, kung hindi man pera na wala, emotional abandonment. Meaning, dahil sobrang busy yung person, pakiramdam mo, wala kang partner. Lagi siya nasa malayo, punta siya ng punta sa malayo. So, ang possible manifestation niya, kasi mag-reincarnate dito sa time na to. Pwede yung partner mo nagtatrabaho sa malayo. Minsan lang kayo magkita. Like OFW. Matas siya doon. Or isa sa inyo pupunta sa malayo, mag-abroad. Or kung mag-abroad man kayo, magkaiwalay kayo ng lugar. Isang possibility. Yung possible manifestation, ma-meet mo si person, may business na siya. Or na nag-meet kayo ni person, magsisimula ka ng negosyo. Or na nagsama kayo ni person, nagsimula kayo ng business. Isang possibility. May mga sign na dito yung reading mo sa group number 3. Iba sa inyo na-meet mo si person, meron na siyang condition. Hindi man ako magda-diagnose. Ano mo yan? You have to use your intuition. Ito mga samples lang. May awareness ka na meron siyang karamdaman, parang yan. And accept mo siya kung meron siya nun. May mga possibilities. Iba, nagstay ka sa tabi ng person, panahirapan ka. Iba naman, hindi mo na kinakaya yung nangyayari na kapag separate ka. So, yung karma, like ano yung unfinished business, connect siya sa salitang security. And support. So, ito yung mga bagay na hinahanap mo sa connection. Security, support, and stability. Yung mga bagay na yan. So, ipag-usapan natin ibang cards. Ano yung karmic energy na nadala sa lifetime na to? Ace of Wands. Yung Ace of Wands, passion yan And chemistry. Kasi naniniwala ka na itong person na iniisip mo is your past life connection. And then may passion ka sa person. Sa kabila ng feeling mo, hindi siya stable, may problema siya sa kaperahan, or risky na siya maging partner mo dahil sa stability, hindi mo maitangga na may attraction ka sa person. Attracted ka pa rin sa kanya. Ang sample nito, like, may work ka yung person, walang work, attracted ka pa rin sa kanya. Parang ganun. Or, in person, feeling mo, mabago-bago siya ng plano. Pwede mo papaliwanag na attract ka pa rin sa person. Or kahit alam mo na marami siyang sinusuportahan, marami siyang minubuhay, gusto mo pa rin itry maging partner siya. May attraction. Na-attract ka sa energy ng person. So question, paano mag-show up ang connection ngayon? Like kung mag-meet kayo ngayon, anong possibility? Very curious ka sa kanya. And para ka estudyante niya. So, pag nag-meet kayo, nakikurious ka sa kanya, sa mga ginagawa niya, and tanong ka ng tanong. Matanong. Seryoso ko. Like, kasi nagbi-business si person, na nakikurious ka, and tinatanong mo siya, okay, ano yung business mo? And ba't yan naisip mong business? Mga ganun. And gusto mo matuto. Like, nagpapaturo ka sa kanya. So, may times sa connection yun na tinuruan ka ni person.
Example nito, tinuruan ka niya magmaneho. Tinuruan ka niya magluto. Mga sample lang to. Tinuruan ka niya na magsayaw, pwede rin. May tinuro siya sa'yo. So, parang nag-estudyante ka niya, na-coach ka niya, tinuruan ka niya. Something siya naaangat kasi alam mo na yung skill na yon natutunan mo talaga dahil sa kanya. Example, tinuruan ka niya mag-gitara, then alam mo, sa kanya ka natuto mag-gitara. Or kung tinuruan ka niya na, let's say lang, mag-bike, let's say lang, then alam mo, siya nagturo sa'yo mag-bike. May tinuro siya sa'yo. Pwede siyang pabaliktad, ikaw nagturo sa kanya. Kasi nagpa-piano ka, tinuruan mo siya mag-piano. Meron lang moment na naging teacher-student ang interaction. And may feeling ka na, kung ano meron kayo, pwede siyang mag-grow. May feeling ka lang na, itong connection, pwede itong maging long-term. Na-feel mo lang, ito si the one. Ibig sabihin na-feel mo, ito possible maging asawa ko. May knowing ka na ito, asawa ko. Imagine mo na talaga itsura ng anak mo. Si Paige bata din yan. So, imagine mo na yung, pag siya naging asawa mo, ito yung possible itsura ng anak nyo. Ay, pag-usapan nyo yan, mga anak. Pagkakaroon ng anak, kung magkakaanak, more something sa bata. So, pag nag-meet kayo, hindi kayo nagmamadala. Walang pagmamadala. Gusto ko pa rin kilalanin yung person. Hindi kayo nagmamadaling pumasok sa connection. So, yung possibility, pag nag-show up siya sa lifetime na to, maka-experience ka ng long-term relationship, yung matatagal na relasyon. Hindi lang 1 taon, 2 taon. Tumagal talaga siya. Isa pang possibility, pag nag-meet kayo ni person, may ligawan talaga. Like, naligawan ka ni person. Hindi kayo basta tumalon lang sa connection. Nagliligawan talaga. Like, sinuyo ka niya. And hindi agad-agad naging kayo. Parang pinatunayan niya yung sarili niya sa'yo. So, mabagal siya. Iba sa inyo na magkakilala kayo ng bata and then nakita ulit kayo and nag-reconnect kayo. So, mayroon na kayong pundasyon. Hindi siya mabilis na nakita kayo and then kayo na. Mayroon siyang growth. Nag-grow yung connection. So, either magkakilala kayo ng bata and then nakita kayo ng malaki na or magkaklase kayo dati, nakita kayo ng later part na ng life niyo. Naramdaman mo nag-grow ka kasama yung person. Kung naman sa career, pwede din yan. Sabay kayong pumasok sa work and then nag-grow kayo sa company. Sabay din kayo nag-grow. Natuto kayo sa isa't isa. Meaning na-coach ka niya, na-coach mo din siya. And possible, pareho kayong achiever or go-getter, pareho kayong focus sa kaperahan. Malaking factor yun. Isa yun sa mga bagay na mahalaga sa inyong dalawa. Trabaho, pagkita ng pera, and pag-iipon. So, lagi may usapan tungkol sa pera. May something nga sa pera. Ang si Page of Pentacles, loan din yan. Loan. Something sa pag-loan. Alam mo yun? Mga bangko. Yes. Sa pag-aral. Hindi masiguro kayo nag-meet sa pag-loan. Hindi naman siguro. Magkasabay nag-loan. Mapagdating lang kita. Page of Pentacles. May tamang bibigay siya ng pera. Sa iba sa inyo, yun talaga yung nangyari. Binigyan ka talaga niya ng pera. And kung bakit, ikaw nakakaalam. Kung bakit nangyari yun, na inabutan ka niya ng pera. Isang possibility yun. Isang big sign. Ngayon na ng lessons na matututunan mo sa kanya. Anong lessons na makukuha mo sa connection? Anong lessons na kuha niya sa connection niya? Sa inyong dalawa, natutunan niyo sa isa't isa. The Lovers. Lovers card is choice. So, isa sa lesson na matututunan nyo is piliin ng isa't isa palagi. And magkaroon ng healthy connection. At kahit gaano nyo pa kalab yung isa't isa, kailangan tingnan pa rin lahat ng bagay. Maging mature sa paraan ng pagmamahal. Lovers deep attraction yan. Malalim na attraction. Hindi na siya physical. Attracted ka talaga sa character, personality, soul ng person. So, matututunan mo maging vulnerable. Like, maranasan mo talaga na maging vulnerable sa partner. Hindi ka nahihiya.
Hindi ka naiilang. Ang sample nito, like, kung siya ba naiiyak ka, umiyak ka, let's say na yan, sa partner hindi. Willing ka talaga makita kanya na umiiyak, ano mo yun, very vulnerable. And, mas wala sa inyo din yung mga choices sa life. Yung mga choices nyo sa life. Yung connection mo, para siyang tinadhana. Diba? Pero kahit ganun ang dating nung energy, ang lovers reminder sa'yo na may choice ka pa rin. Hindi man kailangan na feel mo asawa mo siya sa past life, gawin mo siya asawa this present. Di naman na. Meaning kahit yung energy nagsasalamin na possible, partner mo siya noon. Hindi ibig sabihin na kailangan maging partner mo din siya. Ngayon, meron ka pa rin choice. Iyan ang meaning ng the lovers. May choice ka pa rin kung gusto mo maging partner pa rin yung person this lifetime. Or iba na lang piliin mong partner. May choice ka palagi. Isa sa mga lesson na always may choice ka. You always have a choice. So kahit ang pakiramdam niya, destiny, always naman ang kapalaran mo nasa kamay mo. Reminder lang yun ng card. Ngayon, yung last card, payo. Pera na naman yan. Alam yung Six of Pentacles, pag tingnan mo siya sa ibang card, mahalata mo. Yan. Nagkabutan pera. Yan o. Itong card na to is ito. So, na-advise sa inyo, equal give and take, bigayan. Hindi pwedeng one-sided lang. So, isang advice sa inyo na magtulungan kayo. Hindi pwedeng isa lang nakikinabang, yung isa kawawa. Diba? And, kaya din siya na pag-aralan mo kung saan ka mag-i-invest. Hindi dahil mahal mo yung partner mo and gusto niya magnegosyo and wala kang masyadong trust sa negosyo na itatayo niya, mag-invest ka na. Kailangan mo pa rin pag-isipan kung saan ma-invest yung pera mo. Meaning, kung napipilitan ka na makisosyo sa partner mo dahil ka-relasyon mo siya, kailangan mag-step back ng konti. Pag-aralan mo kung tama ba invest mo yung pera mo doon. Ano mo yan? Hindi dahil mag-partner kayo, mag-sosyo na kayo sa negosyo. Diba? Kailangan mo din pag-aralan. Tingnan mo din kung over ka na ba nagbibigay. Like kung hinihinga ka ng pera, bigay ka ba ng bigay ng pera. May something na siya sa kaperahan. More lang tayo sa connection is balance, give and take, magbigayan. Yes. Mag-share ng responsibilidad. Yes. Para mag-asawa talaga. Magtulungan. Huwag mag-iwanan. Yan. Magsama sa hirap at ginawa. Yan. Pabigyan ka ng song. Ang title nito, Bilaw ni Maki. Pahirap no. Bigyan ka ng lines. Mukhang di naman delikado kasi parang umingiti na naman ako. Kaya ngayon di na ako mangangamba kahit anong sabihin nila. Ngayon nandyan ka na di magmamadali. Ikaw ang nang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Ang hirap pa. Nahirapan. Hirap ng song mo. Kuha lang tayo sa message na close ko na reading. Thank you everyone for watching the video. Kung may message sa sa'yo, ano yun? Dilaw. Ano ba yun? Swerte ng taong mahal mo. Swerte niya. Kasi ngumingiti na naman ako. Dilaw, no? Dilaw na dilaw, ah. Yan na yellow tayo, ah. Swerte ng taong mahal mo. Pag sinabi na rin yung swerte niya, no? Pero wala na ako as sa reading. Group number 3. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko, lanisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste.